Ron B. Lopez. Pero ang ginagamit ko is Ron Lopez. 11 years. 11 years na. Yeah. Una kong work ay sa Manila Bulletin as a newspaper. I was an online writer. So parang mga panahon na bago pa yung websites, sulat ako doon for online paper, pero a lot later on, sulat din sa newspaper. Okay. Ano ko ngayon freelance journalist. So I work for different news organization, mainly foreign news organizations. So I work for Benar News, siya online US-based na online news organization. Nag-contribute ako sa Voice of America and minsan shoot sa Al Jazeera. Iba-ibang network sa freelance. Journalism. Sa akin kasi journalism is a powerful profession. I started journalism believing na journalism is important to people around you. Kasi it gives you information, it gives you the necessary data that you need to work around, to study, to make decisions. Basically, parang ang idea ko dati ay, even now, ay kapag alam mo yung mga nangyayari sa paligid mo, you have power to decide on things, no? Kahit na maliliit na story yan, mga story tungkol sa presyo ng bilihin, or sa weather, kapag nabibigay mo sa tao, that's very important. It could be a matter of life for them. So parang ganun sa journalism. It's really crucial, especially in the age of social media, na ang dami ng information, ang dami disinformation. So parang journalism can stand out sa gitna ng lahat ng flood of information na meron. From your personal experience, Ang journalism naman, lalo na kung if you work with online news organization or kahit newspaper, deadline is every day ang deadline. Basically, ang balita kasi, ang kasabihan sa balita, pag hindi na agad nalabas yan, papanis ang balita. So parang, kung may story ngayon at hindi mo siya nagawa today, most likely hindi mo siya magagamit tomorrow. Kasi ano na yan, wala na yan. Parang hindi ka pwede gumawa ng balita tungkol sa bagyo na paparating sa Bulacan. Tapos bukas may papublish. Kalis na yan, wala na lumabas sa So, ang deadline is parang, it's an inherent characteristic ng news, no? Naluluma ang balita agad. Kaya lagi na mayroong deadline sa journalism. Hindi siya nawawala. May mga medium na mas mahaba yung time frame mo, lalo na kung ano ba, documentary or TV. Pero pag mga online news organization, ang deadline mo usually within an hour or two. No? So yun, laging may ganun. Pagpasok sa journalism, you have to remember that deadline is part of it. Paano siya na-handle? No? Kasi experience ko na simula ako sa online. So nasanay ako sa mabilisang sulat. Pag yun nangyari, we have to break it about within an hour. Ano ba, merong pumasok na bagyo sa Pilipinas, we have to write it in an hour or less. Kasi unahan yun unahan ang competition parang we have, ano ba, sa time ko, we have Manila Bulletin, Philstar, ABS, saka GMA News Online. So kung yun nangyari, unahan sila sa pag-publish ng balita. Kung sino yung mauuna, sila yung unang mababasa ng mga tao. No? At kapag nalit ka doon sa competition, hindi na babasahin. Or konti na yung babasa doon sa balita mo. So, I grew up in that environment na mabilis talaga yung that time. No? How do I beat it? Mahalaga ako, sa akin ang style ko is I always make myself updated sa nangyayari. No? So, kapag yun nangyayari, you don't read kapag
pag nandun ka na sa sitwasyon. Alam mo, mayroong breaking news tungkol sa... Ito, ang breaking news ngayon ay pinayagan makauwi. If you remember, kung kilala niyo si Mary Jane Veloso, she's a Filipino na nakonvict sa Indonesia Opo, yung for nabita drug, for drug, pero hindi siya nabita. Okay pa siya. Okay. So ngayon, parang nagkaroon ng agreement. Ano siya, parang 2010 pa yung case niya. Pero nagkaroon niya ng agreement ang Indonesia and President Marcos na papuntahin siya sa Manila. At dito, tutuloy yung kaso niya. No? So, ganun klase ng breaking news. Kapag wala kang idea kung sino si Mary Jane Veloso, kailangan mo pong basa ng haba. Kailangan mo mag-research, kailangan mong mag-gather ng data. No? Pero kung sinusundan mo yung story na yun, even before it happened, mas madali ka nang gumawa ng story na yun. So parang kailangan ko lang malaman yung basic details. I can write a story about it in an hour or so. Pero kung wala kang idea doon, gagawin mo, kabasa ka pa ng articles since 2010. Just imagine the timeline, no? 2010 to 2014, 14 years worth of development na kailangan mong basahin para lang makapag-catch up ka dun sa balita. So ang gagawin mo, the best you can do is to read every single day. Kahit hanggang ngayon, ganun pa rin yung ginagawa ko. Kasi you can remember, you can forget, at laging merong bagong development. So, the best way for me, ay dapat updated ka sa mga nangyayari. Kahit hindi mo sinusulat, kahit hindi mo ginagawa yung story. So, yun. So for Okay. Ako naman I've been in the industry for 11 years eh. So alam ko kung anong mahalaga at anong hindi. So kung gagawa ako ng storya, diba, let's say sa Baguio, kasi puro Baguio nangyayari ngayon. Kapag gagawa ako ng articles kung sa Baguio, dumating na Baguio, alam ko kung ano yung mga details na kailangan ko. So pag chinek ko yung website ng Pag-asa at nag-search ako ng report ng Pag-asa, alam ko yung hahanapin ko. So parang since nagsulat na ako ng maraming story tungkol sa Baguio, parang i-update ko na lang yun sa klase ng story. Parang meron akong framework sa isip ko. Alam ko na yung lead, alam ko na yung mga details na kailangan ko. So pag nagsulat ako ng Baguio, alam ko kung ganito, parang tungkol sa pagpasok ng Baguio, first line, parang general information, pumasok na yung Baguio. Second line, ano ba yung area na mga under the signal ng warning? Diba yung wind signal number, yung mga lugar. Pangatlo, ano ba yung forecast ng Baguio? Pang-apat, ano ba yung mga lugar na babahain? Kasi, ano ba yung mga quotes na kailangan ko? Sino ba yung mga taong kailangan ko interviewin for that? So, pag meron kong idea, ano yung mga information na kailangan mo, kapag nangyayari yung balita, hindi ka makakapa. So, prepared ka na nagbasa ka before at prepared ka din kasi alam mo kung ano yung mga information na kailangan. And since nagbasa ka nga before, madali na sa'yo. Parang, alam mo, last paragraph, maglalagay ka ng mga backgrounder tungkol sa mga bagyong nagdaan in the past 4 months. You know. Since nagbabasa ka, alam mo yung mga details mo. So, ano siya, it's always about preparation. Ang breaking news is writing on that moment, pero it doesn't mean you're only working in that moment. You already do your assignments before that. Sino ba, papadala ka sa isang coverage, papadala ka sa APEC meeting or ASEAN meeting, Association of Southeast Asian Nation. Pag-meet doon yung mga leaders ng iba't ibang bansa. Hindi ka pwede pumunta doon, hindi ka nang babasa. Baka hindi mo alam kung sino yung presidente ng mga bansa na yun, di ba? Nakakaharap na pala, hindi mo pa alam. So mahalaga yung research and reading way before the assignment or before the use. your work. Siguro, in my first few years, hirap ako sa manage ng pressure. Kasi, lalo na kung yung mga editor ka, na talagang mamadaliin ka na saan yung story, saan na yung article na hinahanap mo. Minsan gano'n, parang gusto mo huminto na lang at hindi mo sulat yung article. Pero I guess, ang managing stress, natututunan din siya. Naaaral mo din siya kung paano overtime na ginagawa mo. Kasi parang, sa experience ko, pag na-stress ka, lalo kang hindi nakapagtrabaho. Pag nape-pressure ka, lalo kang nangangarag at wala kang nagagawa in the end. Parang
experience ko yan. I think sa experience ko, mas naramdaman ko yung ganong klase ng stress sa kanya sa broadcast. Kasi sa broadcast, radyo ako sa DZMM, ABS-CBN. So during that time, ang radyo, lagi flash record yan. Kasi nag-record kami sa radyo, walang script. Just imagine, wala kang script, nag-record ka. So halimbawa, mayroong aksidente, pumuntahan may aksidente. Mag-observe ka lang, 2 minutes, 5 minutes. Tawagan ka na ng desk mo, mag-report ka na. So parang yung stress, 5 minutes. Yung sa writing, 1 hour, 1 hour. Pero sa radio, parang 5 minutes lang, 10 minutes. Kailangan mag-report ka na. Tapos kahit wala kang script, ang report ka na. So yung stress na yun, parang overtime, na-overcome. Kasi nga, sa experience ko, kapag nai-stress ako, lalong wala ako masabi. Lalo kung para akong napuputol sa radyo. Kasi parang ano pa unahin ko sa mga details. Basically, pag na-stress ka, na-pressure ka, hindi ka makapag-function na maayos. So parang I have to remind myself every time pag mayroong breaking news na I have to relax or else hindi ako makapag-function. Well, ang ginagawa ko dati ay hinihintay ko parang hinihintay ko inspiration to be inspired ba na magsulat. You're waiting for that moment, no? Pero siguro hindi siya magandang paraan yan. Ginawa ko siya dati, pero minsan, yes, dumating yung inspiration to write. Pero minsan, ang tagal na, ilang araw na hindi mo makasulat. So paghihintayin mo siya, minsan hindi siya dumarating. So ang natutunan ko ay susunod ako ng konti. Kasi pipilitin ko yung sarili ko. Sabihin sa sarili ko na, okay, kailangan ko lang sulatin ng 5 paragraphs. And that's okay, hihinto na ako. Kahit di ko lang kung sabihin ko, kahit di ko lang susulat ko, gagawin ko lang. Ang ginagawa niya sa akin, anong nangyayari? Kung susulat ako ng kahit 5 paragraphs lang, I get the hang of it na nagkaroon ako ng inspiration, right? So parang nag-start ako ang sabilitan, pero after that, parang nagkakaroon na ako ng flow. Parang may flow siya sa writing. Meron siyang parang time kailangan hahanapin mo. So yun yung style ko. Parang susulat ako kahit hindi naman sweet yung sulat ko or kahit hindi naman siya perfect na writing. Sulat ako for the sake of writing para lang makick yung hindi niya, hindi na siya nag-realize sa inspiration. So, nag-rely ako sa need. Pag journalist ka kasi, parang kahit ayaw mong sulat ka. Ang breaking news hindi maghihintay sa'yo. Hindi siya maghihintay na meron na akong inspiration, gusulat na ako. Pag breaking news hindi pwede yun. Parang you just have to rely on, I guess, adrenaline. Pag breaking news kasi parang mabilisan na yun. Parang nagkakaroon ko ng adrenaline. Pero inspiration hindi na. Pag news is not, it should not be determined by inspiration. Unless ang sinusulat mo siguro ay poem or feature or stories. I cannot guarantee it. There's no guarantee. Kasi merong mga news organization at madalas karamihan ganito na ang kailangan lang nila makapaglabas ka ng story kahit hindi best quality. Kasi wala competition siya. So hindi mo kailangan literary gagawin mo. Basta maiintindihan ng tao, basta malinaw, basta walang error, that's enough. Hindi naman kailangan maganda yung sobrang ganda ng writing mo. Parang wala, kapag hihintayin mo maging perfect yung article mo, pag hihintayin mo maganda yung quality, malinis yung copy mo, wala na, may iwanan ka na ng competition. Imagine nga yung sabi ko, minutes pa yung pinag-uusapan yan, lalo na ngayon sa social media. Pag nangyari yan, within 10 minutes, may mga nagsusulat na yan. So you cannot wait for parang sobrang ganda ng article. Kaya mapapansin mo, ang daming mali or pangit na writing kasi ang mindset ay
mauna gusto mag-publish. No? Pero, ang rule kasi, ang personal rule ko, di ba rin akong mali, huwag lang mamali. Parang, kasi I used to work with an international news organization. Ang kliyente namin ay worldwide. Na pag meron kaming maling information, lahat ng kliyente na yun, mga malilit. No? Hindi namin pwedeng i-edit ng basta-basta. Hindi namin pwedeng baguhin basta-basta. So parang pag nagkaroon ka na isang error, lalabas yun sa buong mundo. So parang ang motto natin is, it's better to be late than to be wrong. No? Which is, maraming hindi ganun yung mindset. Maraming news organization na parang nagalabas lang like hindi sure, nagalabas lang like hindi verified, para lang mauna, and they end up na mali yung report nila. Pinabago nila yung process. Sa amin naman kasi, ang mga news organization na pinasukan ko, very specific naman yung mga role namin. So, halimbawa ako, sa last work ko, the full time, I was the video journalist. You know, so, ako yung nag-handle ng visuals sa mga story. So, meron akong colleagues in text, meron akong colleagues in photo, ako yung sa video. So, kapag deadlines, kasi mga professional naman yung mga sabay ko. So, parang din ako problema sa deadlines. Parang alam na namin na pag may deadline, we follow it. Hindi naman kami, I don't know, siguro dahil mga matagal na sa industry yung mga sabay ko Yung mga colleague ako, parang 30 years sa company, 35 years sa company. So parang pag alam nila deadline, it's deadline. Hindi kami nagkadahilan na parang hindi pa ready, hindi kami nagkadahilan na it's our own accountability to ourselves. So natapusin ko na yung kailangan tapusin ko. So if we know na yung article na kailangan ipasa today, we'll finish it no matter what. May article ako, alam ko na kulang pa ako, pero today yung deadline, gagawin ko, papasok ko maaga. As in 5 a.m. sa office na ako, para lang matapos yung article na yan. So hindi ako kailangan sabihin ko, sabihin na, pumasok ko na maaga, parang it's our own accountability to ourselves and to the company. Na hindi kailangan matapos na, kailangan mapublish na. Kasi, it's a respect also to your colleagues. Na parang sila tapos na, ikaw hindi pa. Pero hindi nila malabas yung story ngayon kasi wala pa. Kasi kulang pa or ganun. So it's also respect to the organization and to their colleagues. Yes. Colleague pero sa ibang station ha. Kung pag colleague kasi same network, same company. Sa ganun wala naman. Kasi pag same company naman, it's they're working on the same platform So hindi kayo magkakalaban. Pero ang experience ko is with other companies. So when I used to work with ABS-CBN, nung radio reporter kasi ang radio nga as in breaking news all the way, laging breaking news yan. So, during the drug war yung na-cover namin ng panggabi kami, war on drugs. Meron akong colleagues na every single time, dumating kami sa crime scene, mag-report na agad yan. Kasi within 5 minutes mag-report na. Kami lagi naghihintay Kami parang mag-gather muna tayo, mag-shoot muna tayo ng pictures, video. May colleague ako, report agad din. How do I handle it? Wala, hinahayaan ako lang siya. Kasi it's not a competition. Ang radyo naman ay wala, hindi siya, it's not that big of a deal na mauna yung report ng crime unless sobrang laki ng story. Ang breaking news, I would say, magmamatter sa mga story na sobrang halaga, no? Kasi halimbawa, bagyo, it's a matter of life or death, na parang pag nauna ka, ikaw yung pupuntahan talaga ng tao. Pero sa radyo kasi hindi naman ganito kasi parang hindi ko siya tinatake as competition, no? Pero na-experience ko nag-work ako sa French news agency. Ang tawag sa kanila ay news agency, no? Ito yung mga nagsusupply ng mga news iba't ibang kliyente. So nag-clients namin, CNN, BBC, Al Jazeera. May competition kami dito. Competition namin Reuters. Same clients din ang meron sila. Meron sila sa BBC, CNN, Al Jazeera. So pag nauna sila, yung gagamitin lang content sa kanila.
pinagagamitin sa amin. Doon sa mga panahon yun, nagmamatter yun na competition. Pero it's not as if minamadali kami just because of the competition. Parang meron namang set of rules. Ang rules namin is 30 minutes ka lang lumabas ng store.